When she sings, all you have to do is listen. Lagi sa akin ng mga tao, like yung mga iba't ibang klaseng songs, na, iba't ibang klaseng music genre na kinakanta ko. Kasi somehow, kilala kasi ko ng mga tao na kumakanta ng iba't ibang klaseng music. So, gusto ko pa rin ipasok yun yung ganong tema ng concert. Siyempre, meron dyang pop. Definitely, dapat may pop. Madidinig nila yung somehow mga songs from my new album. Tapos meron pa rin mga classical piece, yung mga ganon. So, yun ang i-offer natin sa mga tao. At saka, pilitin ko man pero ayokong sumayaw talaga eh. Kasi baka sa susunod yun na yung gustong pagawin sa akin ng mga tao eh. Sumayaw na lang na sumayaw. This time, hindi muna ako sasayog ng todo-todo. Yung dito sa Vegas. Dito kasi sa Vegas, yung dati kong ginagawa is talagang mag-isa na lang kasi ko yung pinakahuling show na ginawa ko dito sa Hilton eh. Meron lang akong 2 dancers, tapos 3 backup singers. Ako entirely talagang ang show. So, meron talaga akong sing and dance. May mga impersonation, may mga impressions. So, yun yung Vegas show ko eh. Alam mo, oo, sa totoo lang, para sa akin, parang mas mahirap nga yung audience na Pilipino. Only because siguro, nasa dugo na talaga kasi natin yung musika, nasa dugo natin ng pagkanta. Diba? Parang bawat bahay nga sa atin may karaoke. So, alam na natin na ang maganda at hindi. Tsaka araw-araw tayong nakakakita ng halos araw-araw tayong nakakita ng mga nagpe-perform, ng mga artists. Lagi-laging may concert sa atin. So, alam na natin kung ano yung gusto nating madinig, kung ano yung gusto nating makita. Kaya, somehow parang mahirap i-please ang Filipino audience compared to dito sa Amerika. Dito, madali naman silang ma-please eh. Alam mo yun, meron ka lang maibigay sa kanilang magandang show, i-appreciate ka na talaga nila. At saka siguro, nasasabi ko lang na parang mahirap i-please ang audience natin is only because somehow mahihain tayo. Kumbaga, ina-appreciate na natin yung nagpe-perform, pero nahihiya tayo. Somehow, meron pa tayong yung Filipino trait na mahinin. Diba? Although, sa mga karamihan ng mga kabataan ngayon, maano na sila, tawag mo dito, nagbibigay na talaga sila ng actions nila kapag alam nilang dapat ibigay yung appreciation sa performer. Pero, yun nga, nakaka-nervyos. Sinabi mo na nakaka-nervyos. Actually, ako nininervyos kasi unang-una, 7 years ago na yung Araneta ko eh. Yung 2007 ko. Ngayon na lang uli mauulit. So, somehow may nervous factor akong nararamdaman kasi tagal na nga nung huling-huli. So, I'm hoping this is going to be, another successful Araneta concert. So, alam mo, kasi para sa akin, advanced ang mga Pilipino eh. Advanced tayo lahat na, kumbaga, minsan pa nga, bago pa sumikat dito sa Amerika, sikat na dyan. Kaya hindi tayo nahuhuli. Alam mo yan, tayo, kumbaga, na mas maaga tayong mas maaga na nakakarating sa atin yung mga, alam na natin bago maging popular dito, nagiging popular na sa atin. So, hindi mahirap i-perform kung ano man yung mga music dito sa Amerika. Hindi mahirap i-perform sa Pilipinas kasi alam na natin eh.
alam na ng Pilipino, ng taga dyan sa atin. Oo, meron akong i-perform na mga songs from the album, siguro isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ganon, mga several songs from the album, i-perform natin dyan sa Araneta. At saka, yung sinasabi mo na merong para mga acrobatic na act, kumbaga, embellishment din natin yan eh. Of course, will be all throughout, syempre singing, syempre, yan ang i-highlight natin. Pero, of course, dapat meron tayong mga embellishments na katulad na na parang Las Vegas ang dating. Para naman, di ba, para naman, iba pa tayong makita at saka ma-expect. Siyempre, no, si Jed Madela, no, bukod sa nakakasama ko sa ASAP, nakagawa. Actually, when was that? I think it was July or June na nag-show kami dito sa California sa Pala Casino. Kasama ko siya. Marami ng beses siyang nag-show na nag-guest ako. Tapos recently din sa provincial tour ko, siya naman yung guest ko. So maraming beses ko na siyang nakasama. At saka nung nag-start pa rin siya, namangha na talaga ako sa boses niya. Sabi ko talaga na napakaganda ng boses niya, napakahusay, napakalinis. Sa totoo lang sa akin, maganda talaga boses niya para sa akin. Kaya excited ako na makakasama ko siya dito sa Araneta ko. First time ko siyang makakasama sa Araneta. Ngayon si Arnel Pineda, na maraming beses na rin kaming nagkasama. First time ko rin siyang i-guest dito sa Araneta. So, ang mga ko ngayon, dalawa lang sila eh. So, sana nga meron pang ibang mga male. Gusto ko puro mga male ang mga guest ko sana eh. Kaso dalawa lang silang available. So, pero bongga na yan. Kahit dalawa lang sila, winner na yan. Ayoko sana magbigay ng details pero may mga designers na nagko-conceptualize na nung mga dadamitin ko. Nung una nga, yung isa sa mga designers, na-envision niya na magtatanga daw ako. Sige, magtawa kayo. Walang hiyari naman pala kayo. Hindi. Sabi ko naman, uy, wala namang ganyan, ha? Saka naman nakakita na, lola, nagtatangga pa. Sabi ko naman, wala namang ganyan. Pero, alam mo yun, siguro kung ganito nga yung edad ko, pero ang hubog naman nga ng katawan ko, matindi, baka pa magtangga ako, no? Pero sabi ko, hindi naman yun ang league ko, no? Hindi naman yun yung level ko, eh. So, pero ang ganda ng dinesign niya, sa totoo lang. So, kumbaga, gawa na lang natin ang paraan ng konti na somehow to that effect na rin. Pero, huwag yun akong asahan yun. Wala akong mangyayaring tangga. So, ayun. Sa mga production naman, may mga inano dito, pero ayoko naman sabihin sa inyo. Of course, nandiyan kasama natin ang G-Force, ang matinding dance group ni Jercel. So, meron ditong yung binanggit nyo kanina, yung Cirque du Soleil na production. Ano pa ba? Tapos yung kasi alam mo, sa totoo lang, gusto sana talaga namin yung when we were starting, ang gusto sana talaga namin is very laid back na the usual Lani Misalucha na Araneta concert eh. Parang gusto namin talagang parang Barbra Streisand lang sana eh. Pero
ang daming nag-react na parang, ay hindi naman yata, kasi Araneta yan eh, dapat talagang bongga yung mga production, matindi yung mga effects. So somehow, medyo, nandun kami sa ano na yun, sa posisyon na medyo Barbara, na mala Cirque du Soleil. So parang nasa gitna kami, para at least ma-cater pa rin namin yung gusto nung mala Barbara, gusto ng mala bonggang production. So, we'll see what's gonna happen kung sana ma-achieve natin. Pero alam mo, sa totoo lang, first time naming magkakatrabaho ng Star Events, ng ABS-CBN. So, I'm very, very sure and very confident that it's going to be one spectacular concert. Oo, syempre, maraming na-disappoint kasi maraming mga manonood na manggagaling pa sa ibang bansa ay, lingid sa aking kaalaman. Meron pa lang akong mga fans from Indonesia, from Singapore. Actually, Singaporean talaga sila, Indonesian sila, at saka mga Amerikano na magagaling pa dito sa Amerika na pupunta dyan. So they already booked their flights and their hotels. And I think ginawa nila ng paraan eh. Kasi supposedly, hindi na nila marirebook. I mean, hindi na nila marirebook yung mga flights nila at saka yung mga hotels. So ginawaan pa rin nila ng paraan. I think they're still gonna come sa December 6. So I'm very glad na magaganap to sa December 6 instead of actually 17 na dyan, di ba? So I'm happy na na-move na rin to sa December 6 para mas magawaan pa natin ng iba pang paraan ang ating show. Kasi 2007 nga yung last kasi nga since na dito ako nakatira sa Las Vegas at saka nag-show din ako dito kasi nung after nung 2007 ko sa Araneta, nagkaroon kami uli ng show dito sa Las Vegas with the Society of Seven. And then after that, nagkaroon ako ng sarili kong show from 2009 till 2010. More than a year yun Nasa Hilton na nga ako. And then after that, nung show ko dito sa Las Vegas, nagkaroon naman ako ng show sa Hawaii. So, doon naman ako kumbaga kinuha para mag-show doon for a year also. So, kaya hindi nasundan agad yung 2007 ko na concert. So, yeah, siguro partly nga na meron din akong ginagawa dito sa Amerika at saka siguro okay na rin yun na ngayon na lang uli mangyayari ang Araneta ko. Yun nga yung kaninang katulad ng sagot ko kasi mga ina-expect pa rin ng mga tao yung Silani na kumakanta ng ballad, Tagalog songs, ballad na English, siyempre pop na upbeat, mga mabibilis. Tapos siyempre Silani na gumagawa ng classical songs. So, yun pa rin, siyempre, nandun pa rin lahat yung mga elements na yon dito sa gagawin natin ng concert. Although, ang gagawin lang natin, syempre, iba nga lang yung mga songs ang ilalagay natin. Like for the classical music, they've known me for doing Nessun Dorma for the longest time. This time, iba naman yung ilalagay natin na song sa classical part. Yun. Actually, para sa akin parang mas matindi yung preparation dito sa Philippines Kasi katulad ng kanina na tinanong ni Miss Nina, yung audience na Pilipino mas mahirap bang i-please.
Kaya parang mas malaki yung pressure sa akin to prepare this very, very big concert. Kasi syempre, bukod sa matagal na yung last ko na Araneta, kailangan talagang paghandaan ko. Kasi ang mga tao, parang ano kaya gagawin niya ngayon? Alam mo yun, parang ano kayang pasabog ang gagawin ngayon ni Lani. So parang mas matindi pa nga yung preparation dito na gagawin ko kesa doon sa ginagawa ko dito sa Las Vegas. Kasi dito sa Las Vegas, once na nabuo na namin yung show, we will be doing one and the same show every day. Nagpapalit na lang kami ng show, like after 3 months, maglalagay kami ng bagong song. Parang somehow medyo easy dito. Pero pagdating dyan sa Pilipinas, wow, talaga, kailangan mo talagang matindi yung pagpe-prepare. So, sana, no, ibigay ko yung mga ine-expect ng tao dyan. Well, sa ngayon po kasi, dito talaga kami nakatira. We've been here for more than 10 years now. At saka, since na nandirito yung dalawa naming anak, although yung isa, syempre, may sarili na ng buhay, may asawa na siya, may anak. Pero dito pa rin siya nakatira sa Las Vegas. Yung isa ko naman, yung panganay ko, working student siya. But coming December, she will serve a mission in the Philippines, actually. She will be serving the Lord for a year and a half dyan sa Pilipinas. So, sa plano namin na mag-asawa, dito muna talaga kami, dito sa Amerikas. Pero somehow nakakauwi naman ako dyan sa Pilipinas every now and then. Actually, ngayon nga, mas napapadalas na yung pag-uwi ko dyan sa Pilipinas dahil nga may mga ginagawang album, may mga shows, may mga concerts, tapos merong pelikula, Diyos. Nananaginip lang, Diyos. And then, ako masaya naman ako sa ganitong sistema na nakakauwi ako dyan, nakikita ko yung nanay ko, nakikita pa kami ng mga kapatid ko, yung mga kaibigan ko, yan, yung mga angels ko dyan, nakikita pa rin kami. So medyo yung ganitong sistema, okay naman sa akin. Pero hindi mo masabi kasi karamihan ng mga nakatira dito sa Amerika after for so many years living here in the US, pagtanda nila, pag nag-retire na, umuwi pa rin sa Pilipinas eh. So, sa sitwasyon ko ngayon, hindi ko pa masabi, lalo na ngayon na meron akong grandson. Parang, hindi ko nga lang siya makita ng isang araw. Parang, oh my gosh, parang miss na namin eh. So, what more kung uuwi kami dyan sa Pilipinas? Diba? Ang hirap. Ganun pala talaga. Totoo pala yung pakiramdam na gano'n na lagi yung kasabihan na nadidinig mo lagi sa mga matatanda noon na iba daw kapag meron ka ng apo, iba yung attention mo, iba yung pagmamahal na binibigay mo. So parang, eto na, na-experience na namin yun. Dumating na sa amin yung ganung pakiramdam. So, we will see kung anong mangyayari sa aming mag-asawa. Somehow, empty nester na rin kami. Ang aga namin mag-empty nester, nakaloka. Yung panganay ko, she's already 23 years old. Her name is Louven, Louven. And yun nga, she's taking up media arts. Ang major niya is digital photography. Tapos yung isa ko naman, yung bunso ko, si Lian, Lian. She's 21 years old. Yung anak niya is 8 months na. 8 months na siya.
Ang pangalan ng grandson ko is Robert Joseph Cox. C-O-X. So, 8 months na siya. Yun. Anong nickname niya? Joey. Ang namin Joey. Ewan ko ba kung bakit naman pinangalanan ng Joey. Siguro from the name Joseph, ano. Umaga pa lang, andito na sila. So, gigising na ako ng about mga 8. Yan, minsan earlier than 8 o'clock. So, darating na silang mag-ina. Tapos, yan, baka kainin ko na si baby. Tapos, pagkatapos ko siyang pakainin, so, alagaan na siya nung anak ko. And then, ako naman, magpe-prepare naman ako ng pagkain for our lunch. Ganyan, ganun na yung tema ko. Pagkatapos nung pag naluto ko na yung lunch, magpe-prepare naman ako ng food nung baby para sa lunch naman niya kasi kumakain na siya ng solid food. Ganon. Tapos, kapag nagwo-walk kami, and then if I have, mga extra time, then I will do naman my cleaning, konting cleaning sa bahay. Tapos syempre, yung paglalaba, the usual, alam mo na, tipong the usual American American life. Tapos, ganyan, pagdating na ng gabi, ayan, pag may memorize na ako ng mga kanta, mag-aaral na ako ng mga songs. Ganun. Ganun ang tema namin dito. Tapos, syempre, on another day, mag-grocery. Syempre, i-replenish mo yung pantry mo. Mga ganun tema. Tapos, mga kailangan dalhin yung sasakyan sa car wash. Kung minsan kami naglilinis ng sasakyan, mga anak ko, ganyan, sila maglilinis ng sasakyan. Kasi magkano rin ang car wash dito. Minsan, yung pinakamura, yung talagang wash lang yung hugasan lang, walang wax or anything, mga $15 lang, $20. Pero pag i-detail mo, $75, ganun kamahal. So, ganun. Tapos, pag dumating na yung after 2 weeks, kailangan na namin i-mow yung lawn. Yung, tawag mo doon, putulin yung damo. Otherwise, makakatanggap na kami ng notice from the homeowners association na kailangan mo nang linisin yung lawn mo. Mga ganon. Ang dami ditong achuchuchu, in other words. Thank you po. Oo, sa totoo lang. Kung otherwise, makakakuha ka na ng notice na kailangan mo nang i-trim yung damo nyo, kailangan nyo nang putulin yung extra ng puno, ganyan-ganyan. Recently nga, pina-paint namin yung house namin. Yung exterior lang yung sa labas kasi we got a notice na medyo na daw yung kahoy nung, ewan ko, may tawag sila na kailangan na daw ayusin at i-repaint. So, ginawa namin, pinirepaint na namin yung buong bahay. Mga ganong eksena ba? Kasi, babuti na lang kasi ako ngayon, hindi naman ako masyadong naggangangawa. So, pero hindi, ang importante kasi din talaga yung rest. Kailangan ng enough sleep. At saka totoo yung prior to sleeping, hindi ka dapat kumain, otherwise magki-create ng acid. Yung acid aakyat sa lalamunan. Pero it happened to me a lot of times na rin na yung lalamunan ko. Kaya the following day, parang hoarse yung boses mo kasi nga umakyat yung acid ng tiyan mo sa lalamunan. So, yun yung mga ganun lang. Tsaka kailangan lang talaga na kapag hindi ka kumakanta, kailangan mo lang talagang i-rest yung boses mo. Huwag masyadong mag-dal-dal-dal-dal, ganun. Dal-dal-dal-dal. Alam mo, nung nandyan pa ako sa Philippines, syempre, time na yun, ang mga edad ng mga anak ko, 8, ganyan, mga 7, 8, 9, 10, mga ganyan. Sa totoo lang, they're unaffected. Pag dati nun, syempre, nagmo-malling kami, mamaya meron na mag-a-approach.
sa akin, syempre, magpapapicture, parang wala lang sa kanila, sa totoo lang. And I'm very, very glad na ganun yung frame of mind nila na my mom sings and that's it. Yun lang yung naiisip nila. Ang nanay ko, ang trabaho niya singer and that's it. Hindi pumasok sa utak nila siguro yung ay ang nanay ko sikat, maraming nakakakilala sa kanya, she's popular. Hindi ko sila nakitaan ng ganun. Parang alam lang nila, ang nanay nila, ang trabaho, kumakanta. Sa pagkanta ng nanay nila, doon kumikita yung nanay nila. Parang ganun lang yun. So, I'm just very, very glad that, alam mo yun, ang anak ko hindi sila showbiz sa totoo lang. Dinidetach nila yung sarili nila sa pagiging yung profession ng nanay nila. Yun. Parang ano lang talaga. Kasi once na tapos na yung trabaho ko, tapos nang mag-perform sila ni Miss Lucha, once I step down from the stage, I'm back to my normal Lani, Miss Lucha, which is the nanay, a homemaker, a wife, ganun. Pagdating sa bahay, normal lang. Back to reality. Kaya siguro, ganun na yung mga attitude ng mga anak ko. Alam mo, hindi naman lingid sa kaalaman natin na ang dami, di ba? Ang dami talaga nila. You know what? If you're gonna ask me, let's say I'm dyan ako nakatira, no? If I only have this one amount of money for me to see one show, definitely I would go for something that I don't usually see. Yung hindi ko, alam mo yun, hindi ko laging nakikita araw-araw. So I'll definitely probably go for John Legend or Mariah Carey. So yun lang yung naiisip ko, no? So yung mga nangyari na yun, ang dami talaga mga foreign acts na dumating. Definitely, maapektuhan yung mga local performers, yung mga taga-dyan, So, hindi ko i-deny yun na maaari talaga naapektuhan yung show natin dahil dun sa maraming mga iba pang shows na dumarating coming from, from the US or wherever. Una-una sana mapanood nga talaga nila to, no? Kasi I really do not know when is going to be the next one or if there's going to be a next one. So I'm really hoping na makapanood sila, makapunta sila dito sa December 6. Pag napanood nila, I just want them to remember me as the artist who gave them beautiful songs, beautiful singing. Sana matandaan after nilang mapanood tong Araneta sa December 6, sana maalala lang talaga nila na ako yung kinakantahan sila ng magandang mga songs at saka magandang pagkanta. Yun lang sana yung maalala nila after seeing the December 6 Araneta. Diet. Ano nga spelling nun? Ito po nasa table. Ayan o. Kanina niya pa gusto tirahin yung turon eh. Sarap kaya yan. Nainggit nga ako bigla eh. Alam mo, sa totoo lang, I am very, very guilty of that. Not taking care of my body. First of all, I'm already 45 years old. The only thing na na-achieve ko ngayon is hindi na talaga ako kumakain ng pork, beef, chicken, duck, or whatever, mga ganyan, turkey, mga ganyan. Hindi na ako kumakain yan. Ang nakakain ko lang, ang alam ko na lang talagang kainin ngayon isda o seafood, ganyan. Lahat ng lumalangoy, in other words. Kaya tinuruan ko yung baboy namin na lumangoy. So, lalo na ngayon na
na dumating na tong mga apo, ganyan, ano, parang hindi na ako nakapag-exercise. And the only exercise na nagagawa ko, pag dumating siya ng umaga, walk ko na siya sa stroller. Yan, nag-walk kami. Ganun lang, 1 mile. Ano ba naman ang 1 mile? Ano ba naman, mga ilang calories lang yon, my goodness. Pag kumain na ako ng biscuit, nababalik na yung calories na yon. So anyway, ang ano ko na lang talaga is, sa edad ko na to lalo na, no? Is talagang bawasan na lang yung carbs, ganyan. At saka, siguro, kung meron lang na ano ngayon, malapit dito na sastre, patatahian ko ng zipper tong bibig ko eh. Kung may malapit lang na sastre dito, sa totoo lang. Hindi, pero yun lang, siguro, kung kaalagaan ng talagang katawan, siguro ma-achieve yun eh, kung talagang disiplinado lang ako. Kaso hindi nga ako disiplinado eh. Yun ang problema, Arnel. So, kung meron ka mang mai-advise sa akin, hindi ko tatanggapin. Umiwas sa people. Yun. Arnel, mga question mo, Kung kayong imbitahan sa December 6 po sa Araneta Coliseum. Huwag niyo pong kalimutan, December 6, Araneta Coliseum. I will have the ABS-CBN Philharmonic Orchestra under the baton of Gerard Salonga with my musical director, Louis Ocampo, and my stage director, Paul Basinilio. Please get your tickets and you can call 911-5555. La Nightingale, Lani Misalucha, the return concert. And I would love to see you all December 6, Araneta Coliseum. Salamat po. Thank you sa inyo Thank you at nagpunta kayo lahat dyan. Thank you. On December 6, witness why Filipinos are proud of Lani Misalucha. La Nightingale, the return concert with the ABS-CBN Philharmonic Orchestra. Get your tickets now